Pagkaraan ay isa't kalahating oras, nakarating na rin sila sa Mondragon Ancestral House sa Batangas kung saan dito gaganapin ang salo-salo sa kaarawan ng lola ni Lucas. Na makarating na sila sa tapat ng bahay, namangha si Princess sa laki nito. Gawa to sa dalawang palapag at mga matitibay na mga kahoy at bato ang pangunahing ginamit sa pagpapatayo nito. Maliwanag ang buong paligid ng bahay dahil sa mga nag-iilawang mga lamppost. Nakita niya na medyo marami-rami na rin na nakaparadang sasakyan sa labas, kaya natitiyak niyang marami ng tao sa loob. Nandito na tayo, wika ni Lucas at nagtanggal ito ng seatbelt. Nagtanggal na rin siya ng kanyang seatbelt at akmang bubuksan na sana niya ang pintuan nang pigilan ng lalaki ang kamay niya. Pinapaalala ko sa iyong trabaho mo, Miss Princess. Wika nito at saka ito bumaba para pagbuksan siya ng pintuan. Iniabot ni Lucas ang kamay niya para alalayan siya sa pagbaba. Sa isip niya, nagsimula ng gampanan ni Lucas ang kanyang papel, kaya kailangan na rin niyang gawin ang kanyang trabaho. Maya-maya, sinilubong sila na may edad na mag-asawa at sa tingin niya, mga pinagkakatiwala ang kasambahay ng lola ni Lucas. Good evening ho, sir, ma'am, bati ng may edad na babae. Nagbigay galang din ng may edad na lalaki at kinuha nito ang luggage ng kanyang amo. Nagtaka siya kung bakit may dalang luggage ang lalaki kung uuwi lang din sila ng Maynila pagkatapos ng party. Binati din niya ang dalawang kasambahay at nginitian niya ang mga to. Ito na po bang fiancé ninyo, sir? Napakaganda po niya, wika ng may edad na babae. Tumango lang si Lucas saka pinakilala siya nito kina Mang Kanor at Aling Sepa. Pagkatapos tumuloy na sila sa loob. Nabigla siya nang hawakan ni Lucas ang kamay niya na animo totoo talaga silang magsyota. Alam naman niya, ginagawa lang nito ang kanilang kasunduan, kaya gagamparan na rin niya na mabuti ang kanyang papel. Ngunit hindi niya talaga maiwasang kamahan, lalo na't hindi pa niya nakikilala ang pamilya ng lalaki. Na makapasok na sila sa loob ng bahay, nakasentro sa kanilang dalawang atensyon ng lahat ng mga taong naroon. Karamihan sa kanila nakaupo sa mga plastic chairs na kulay dilaw ang seat covers. At ng mga mesa na may maayos na skirting. Sa gitna ng mga tao ay may pulang carpet na nilagay mula pintuan hanggang sa dulo kung saan nakapwestong mahabang mesa. Hindi pa naman nag-uumpisa ang party kaya hindi siya nakaligtas sa mapanuring tingin ng mga tao. Pilit niyang pinakalma ang kanyang sarili dahil palakas ng palakas ang kabog ng kanyang dibdib. Ginala na lang niya ang kanyang mga mata sa buong paligid upang hindi siya masyadong nervyusin. Napakaayos ng ambience ng buong bahay at talagang ancestral house ito. Napakaluwag ng sala, makintab ang sahig na gawa sa matitibay na mga kahoy. May mga antigong florera ng mga bulaklak ang nakalagay sa bawat sulok at mga mamahaling muebles na halatang iniingatan sa loob na ng maraming taon. Ang buong sala pinalamutian ng mga customized na balloons at may malaki ding tarpaulin na nakasabit sa gitna ng mahabang mesa na may nakasulat, Happy 70th birthday, Doña Lucita. May 5 layer na customized cake sa ibabaw ng mesa at may nakalagay na ring pagkain at wine doon. Sa gawing kaliwa may winding staircase papunta sa ikalawang palapag at sa ibabaw ng hagdan nakasabit doon ang malaking picture frame ng isang maedad na babae at natitiyak niyang iyon ang lola ni Lucas. Iho, welcome! Nakangiting salubong sa kanila ng babaeng kamukha na nasa frame. Humalik si Lucas dito at masuyotong niyakap. Mas lalo niyang natiyak na ito nga ang lola ng lalaki. Maganda to at kahit nagkakaedad na ay lutang pa rin ang taglay na kagandahan nito. Makinis at maputi ang balat nito na halatang mistisahin. Sa isip ni Princess, napakaganda siguro nito nung kanyang kabataan dahil mapupungay ang mga mata at matangos ang ilong. Nakasuot ito ng magarang damit at may malaking kwintas sa leeg. Ngunit napansin niya na may bandana to sa ulo kaya hindi niya nakikita ang buhok nito. Happy birthday po, Lola! Bati ni Lucas, saka binalingan siya nito at masuyong inakbayan. La, this is Princess de la Cruz, my fiancé, wika niya. Magandang gabi po, ma'am. Happy birthday po. Bati niya sa matanda. Tinanguan siya nito pagkatapos nginitian. Welcome here, Iha. Nice meeting you. Napakaganda mong bata ka. Bulalas na wika ng matanda. Pero wag mo na akong tawaging ma'am. Lola na lang, Iha. Pwede ba yon? Tanong nito. Sige ho, Lola. Nakangiting tugon niya. Kahit papano nabawasan ng kaunti ang kabang kanyang nararamdaman dahil sa maayos na pagtanggap nito sa kanya. La, ang mommy po? Tanong ni Lucas.
Siguro ay papunta pa lang iho, maya-may nandito na rin yon. Tumango lang ang lalaki at muling ginawakan nito ang kanyang kamay, tsaka giniya sa mga pinsan at kamag-anak nito. Para talaga siyang matutunaw sa mga titig ng mga kamag-anak ni Lucas. Di niya matiyak kung anong ibig sabihin ng mga yon. May iba na maayos ang pagtanggap sa kanya, ngunit ang iba naman inismeran lang siya na para bang pinagdududahan ng pagkatao niya. Hindi naman niya masisisi kung ganon ang trato ng mga ito sa kanya. Nagmula kasi ang mga ito sa mayayamang angkan at napakalayo na agwat ng estado nila sa buhay ni Lucas. Ano naman ngayon? Sabi ni Princess sa kanyang sarili. Ginagawa lang naman niya ang trabaho niya at wala namang personalan. Kay gusto o hindi siya gusto ng mga kamag-anak ng lalaki, wala siyang pakialam doon basta't ang mahalaga, magawa niya ng maayos ang trabaho niya. Okay ka lang ba? Bulong ni Lucas sa kanya na maupo sila sa sofa. Wala naman akong choice, diba? Pero please, bitiwan mo na ang kamay ko. Ngunit sa halip, bitawan to ng lalaki. Mas lalo pa nitong inigpitan ng paghawak sa kamay niya na para bang nanunukso ito sa kanya. Bakit? Hindi ka ba nag-e-enjoy habang hinahawakan ko ang kamay mo? Nanunuksong sabi nito. Hoy, wag mo akong simulan ha. Baka hindi ako makapagpigil, masipa kita dyan. Halos pabulong na tugon niya. Buti na lang biglang lumapit ang lola nito kaya sandaling naudlot ang pang-asa nito sa kanya. Excuse me iho, pwede ko bang makausap ang fiancé mo? Tanong ni Doña Lucita. Tumango lang ang lalaki. Pagkatapos tumayo ito at nakikihalubilo sa mga kamag-anak nito. Samantala siya'y kinakabahan kung anong pag-uusapan nila ng lola ni Lucas. Sa tingin niya seryosong kanilang pag-uusapan dahil ayaw nitong may makarinig sa kanila. Bago to nagsimulang magsalita, tumikim muna ito at saka bumuntong hininga ng malalim. Sa may di kalayuan naman nakaupo si Lucas at nakikipagkamustahan sa kanyang mga kamag-anak. Matagal na rin hindi niya nakikita ang kanyang mga pinsan simula nang lumipat siya ng Maynila at nagtayo ng sarili niyang restaurant. Nang mamatay ang kanyang ama, 2 taon ang nakakaraan dahil sa isang aksidente, ang kanyang ina na ang namamahala sa kanilang shoe factory sa Manila. Dahil yun ang nakasaad sa last will and testament ng kanyang ama. Ngunit nakasaad din doon na ililipat sa kanya ang buong pamamahala ng pabrika kapag nakapag-asawa siya sa edad na 30. Di naman siya interesado sa pabrika dahil ayaw niyang umasa lang sa kung anong meron sa kanyang pamilya. Nais niyang magkaroon ng sariling mapagkakakitaan. Ngunit simula nang ma-broken-hearted siya, napabayaan niya ang kanyang negosyo at tuluyan tong bumagsak. Kaya ngayon wala na siyang trabaho kundi ang pumupunta na lang paminsan-minsan sa kanilang pabrika. Kaya nais ng kanyang lola na makapag-asawa na siya. Para sa kanya na ang buong pamamahala ng shoe factory. Ngunit hindi ito ang pangunahing dahilan kung bakit gusto niyang makipagkasundo kay Princess. Kundi mapagbigyan ng kahiling ko ng chemotherapy, marami na ring mga complications dahil sa nagkakaedad na rin ito. Ang totoo, may taning na ang buhay nito at napakasakit to para sa kanya. Mahal na mahal niya ang kanyang lola dahil ito ang nagpalaki sa kanya. Parehong busy ang mga magulang niya sa negosyo, kaya ito na ang nag-alaga sa kanya simula nung bata pa siya. Nahiwalay lang siya nito nung pumunta siya ng Manila, ngunit tuwing weekends dinadalo niya naman dito sa Astressal House. Cause, lalim ng iniisip mo ha? Pambabara ng kanyang pinsang si Angie. Sa lahat ng mga pinsan niya, ito ang pinakamalapit sa kanya. Desidido ka na ba talagang mag-asawa, Cause? Ibig sabihin niya nakalimutan mo na talaga si Colleen? Yes, Cause. At hindi ko na siya naiisip. Life must go on, so I need to accept na wala na kami. Mariing tugon niya. Tama yan, Cause. She doesn't deserve you. Buti naman at natauhan ka na. Seryosong sabi nito. Pero in fairness, Cause ha, maganda yung fiancé mo at mukha namang mabait. Pero mahal mo ba talaga yan? O ginawa mo lang panakip butas? Nagulat siya sa tanong ni Angie sa kanya. Saglit na natahimik siya kasi hindi rin naman niya alam kung ano isasagot niya rito. Binayaran lang niya si Princess at di din niya ito gusto at mas lalong di niya mahal. Pero hindi rin niya ito ginamit para maging panakip butas lang. Oo nga't nakipagkasundo siya dito pero ang natatanging dahilan niya ay ang pagbigyan lang kahilingan ng kanyang lola at wala ng iba. Para sa kaligayahan ng lola niya, nakahanda siyang magbayad ng malaking halaga. Total may pera siyang naipon sa bangko na may negosyo pa siya. Bukod pa rito, pinamanahan din siya ng malaking halaga ng kanyang ama bago to namatay. Cause, I'm asking if you really love that woman. Tanong ulit ni Angie.
Of course naman, cause hindi ko naman pakakasalan kung di ko mahal, di ba? Tugon niya. Maya-maya ay nakarinig sila ng tunog ng sasakyan na huminto sa tapat ng bahay. Alam ni Lucas ito na ang mommy niya. Di naman siya nagkamali dahil pagkaraan ilang sandali, pumasok na sa loob ang kanyang ina. Hi son, bati nito sa kanya. Hi mom, tugon niya at hinilikan sa pisngi ang kanyang ina. Hello po tita, buong galang na bati ni Angie. Tumango lang ang mommy niya at nang makita nito ang biyanan na nakaupo sa sofa, dali-dali itong lumapit at humalik sa pisngi ng matanda. Sinundan niya ito ng tingin dahil sa tingin niya tapos na ang lola niya na makipag-usap kay Princess. Hi mama, happy birthday! Bati ng mommy niya sa kanyang lola. Pagkatapos bumaling ito ng tingin kay Princess. Mom, this is Princess de la Cruz, my fiancé. Nakangiting sabi niya habang nakahawak siya sa kamay ng dalaga. What? Wika ng ina kasabay ng pag-arko ng isang kili nito. Alam ni Princess na hindi siya gusto ng mommy ni Lucas. Halata naman kasi sa mga kilos nito. Matalim ang tingin sa kanya ni Madam Lauren nung pinakilala siya ng lalaki bilang fiancé. At kahit anong formal na inaanunsyo ng binatang kanilang pagpapakasal, tahimik lang na nakaupo ang mommy nito at nakasimangot tumingin sa kanya kasabay ng pag-arko ng isang kilay nito. Matalim ang tingin sa kanya ni Madam Lauren noong pinakilala siya ng lalaki bilang fiancé. At kahit nung formal na inianunsyo ng binata ang kanilang pagpapakasal, tahimik lamang na nakaupo ang mommy nito at nakasimangot tumingin sa kanya kasabay ng pag-arko ng isang kilay nito. Napaka-istrikta nitong tingnan at sa tingin niya, mata pobre nga ito kaya't alam niyang may naghihintay na napakalaking gulo sa pagpasok niya sa buhay nito. Ngunit nandito na siya, hindi na siya pa pwedeng umurong pa lalo na't nakapirma na siya ng kontrata at naihulog na rin sa kanyang bank account ang 5 milyong piso bilang paunang bayad. Bukas ay ipapadala na siya ng 1 milyon sa kanyang ina sa probinsya para maipagamot kaagad ang kanyang ama. Of course, hindi niya sasabihin na pumasok siya sa isang kasunduan kaya nagkaroon siya ng ganon kalaking halaga. Sasabihin lang niya sa nanay niya na umutang siya sa bangko at babayaran lang na ng hulugan kada buwan. Pagkatapos silang kumain, kinuha ng lola ni Lucas ang mikropono at nagsalita ito. Kinagagala ko ang pagpunta niyang lahat sa aking 70 kaarawan. Ngunit, ang mas lalo kong kinatutuwa ay ang planong pagpapakasal ng aking pinakamamahal na apo kay Princess de la Cruz. Sa wakas ay dininig na rin ng Diyos ang aking panalangin na bago man lang ako makawala sa mundong to, makikita ko muna ang aking apo na lumagay sa tahimik kasama ng babaeng mahal niya na nagmamahal sa kanya ng totoo. And for now, let's have a toast of wine. Maluhaluhang wika ni Doña Lucita, saka ito nilagay ng wine sa kanyang baso at bahagya itong tinaas. Para sa kaligayahan at magandang pagkasama ng aking apo at ng kanyang mapapangasawa. Cheers! Cheers! Sambit ng lahat at sabay-sabay na ininom ang wine. Pagkatapos, umugong ang palakpakan sa loob ng bahay. Iyo, pwede bang makingi ng isang sayaw mula sa inyo ni Princess? Masuyong pakiusap ni Doña Lucita habang nakatingin ito sa apo niya. Hindi naman inaasahan ni Princess na hihingin yon lolo nito. Hinawakan ni Lucas ang kamay niya at agad namang naintindihan niya ang ibig nitong sabihin. Sabay silang tumayo pumunta sa gitna habang hawak-hawak ng lalaki ang kamay niya. Maya-maya may pumainan lang na napakagandang musika. Paborito to ng kanyang mga magulang at madalas niya itong naririnig noon na pinapatugtog ng kanyang ina. Hinapit ni Lucas ang bewang niya habang pinapatong naman niya ang kanyang mga kamay sa balikat nito. Mas trabaho lang to ha, walang personalan, wika ng lalaki at mas sinigpitan pang lalo ang paghapit sa bewang niya. Gustuhin man ni Princess ng pumalag ngunit wala siyang magawa dahil kailangan niyang panindigan ang bagay na kanyang nasimulan. Kiss! Sabay-sabay na sigaw ng lahat. Nabigla siya sa malakas sa sigaw na ito. Kiss? Paano nga ba siya makikipaghalikan kay Lucas gayong di naman niya ito totoong boyfriend? Maya-maya ay nilapit ng lalaki ang mukha nito at bumulong ito sa kanya. Miss, kailangan kitang halikan para naman makatotohanan, di ba?
Mahinang sabi nito at saka ngumiti na makahulugan. Mas lalo nagkakagulong lahat at halatang kilig na kilig sa kanilang dalawa. "Kiss!" sigaw ulit ng lahat. Tumango na lamang siya at sadyang pinikit ang mga mata dahil ayaw niyang makita ang pagmumukha ng lalaki. Mas gusto niyang isipin na ang hahalik sa kanya ay si Amir na mga panahong ibinibigay niya ang kanyang sarili sa kanyang dating nobyo. Unti-unting nararamdaman niya ang paglapit nito at ang paglapat ng mga labi ni Lucas sa kanya. At kahit isipin pa niyang si Amir iyon, hindi talaga marehistro sa kanyang utak ang dahil ibang hatid ng halik na iyon sa kanya. Nagtagal na ilang sandali, ang halik na iyon sa kanya namang ginantihan. At kung hindi pa niya narinig ang hiyawan ng mga tao, hindi siya matauhan sa kanyang ginawang pagtugon. Nginitian siya ng binata at masuyong niyakap. Hindi niya alam kung ano magiging reaksyon niya dahil kumakabog na lang bigla ang dibdib niya. Hindi niya inaasahang ganito ang mangyayari sa unang araw na ginawa niyang kanyang trabaho. At nang matapos na ang tugtog, bumalik na silang dalawan Lucas sa kanilang upuan na magkahawak pa rin ang kamay. Samantalang abot-abot naman ang ngiti sa labi ni Doña Lucita habang pinagmamasdan niya ang kanyang apo at ang fiancé nito. Para sa kanya, ito ang pinakamaligayang kaarawan sa kanyang buhay dahil sa wakas, nakatagpo na rin ng babaeng pakakasalan ang kanyang apo. Ngayon natitiyak niya na mapapanatag na ang kanyang kalooban kahit mawala man siya sa mundo dahil alam niya may nagmamahal at mag-aalaga na kay Lucas. Nang pumailan lang muli ang magandang tugtugin, nagsipagsayawan ang lahat at nag-e-enjoy sa aliw ng musika. Ngunit nanatiling sila ni Lucas at Princess sa upuan kasama si Doña Lucita. Natanaw ni Princess si Madam Loren na nakaupo lang sa isang sofa habang umiinom ng wine. Ang mukha nito hindi na halos may pinta dahil sa sobrang pagkadismaya. Pagkatapos tumalikod to tumakit sa hagdan papunta sa ikalawang palapag. Pagkaraan ng ilang oras, natapos na rin ang party at nagpaalam na ang kanilang mga bisita. Taga Batangas lang naman silang lahat, pati na rin karamihan sa mga kamag-anak ni Lucas. May ibang taga Maynila at ayaw na ipagpabukas pa ang biyahe dahil may kanya-kanya ding pinagkakabalhan sa buhay. Iha, dito na lang kayo matulog ha? Delikado na rin ang biyahe sa gabi kaya't bukas ng umaga na lang kayo bumalik ng Maynila. Wika ni Doña Lucita. Di agad siya nakasagot dahil inisip niya, wala naman siyang dalang mga gamit. Babe, don't worry. Naganda na ako ng mga gamit mo. Nasa loob yan ng luggage at ipinasok na yata ni Mang Kanor sa guest room. Nakangiting sambit ni Lucas. Parang nakakapanibago sa pandinig niya ang tawagin siyang babe ng lalaki. At napaka-sweet ng pagkakasabi nito sa kanya. Sa isip niya, ang galing naman palang umarte nitong lalaking to. Parang sanay na sanay sa pagpapanggap. Nasa ganon siyang pag-iisip nang biglang tumikim ang matanda na para bang nanunukso ito. Narinig mo yon, Iha? Wala ka nang dapat alalahanin pa dahil inihanda na pala ng fiancé mo ang lahat ng iyong kakailanganin. Gatin ito naman talaga ang apo ko kapag nagmamahal, Iha. Masyado tong maalalahanin at maalaga. Masuyong wika ni Doña Lucita, sabay haplos ito sa pisngi ng kanyang apo. Lola, wag yun na ho akong ibenta sa fiancé ko. Nabili na niya ako eh. Nakangiting tugon ng lalaki at masuyo nitong niyakap ang matanda. Pagkatapos nagtawanan ng mga ito kaya nakikisabay na rin siya. Sa tingin niya, mahal na mahal talaga ni Lucas ang lola nito kasi halatang halata naman kung gaano mga ito kalapit sa isa't isa. Biglang naalala ni Princess na hindi man lang siya nakabili ng regalo para kay Doña Lucita. La, sorry po di ko kayo naibili ng birthday gift nyo, aniya. Hay nako Iha, higit pa sa material na bagay ang natanggap ko mula sa iyo. Thank you. Nakangiting tugon ng matanda at masuyo siyang niyakap nito. La, I think kailangan nyo na pong magpahinga. Ihahatid ko na po kayo sa kwarto ninyo, sabi ni Lucas. Ngumiti si Doña Lucita at nang matapos tong magpaalam sa kanya, tumayo na ito habang inaalalayan to ng lalaki. Babe, maiwan muna kita saglit ha, sabi nito sa kanya. Tinanguan lang siya nito dahil hindi niya pa kayang tawaging babe si Lucas. At kung pipilitin niya baka makahalata pang matanda na nagpapanggap lamang sila. Papasok na sana ang mga ito sa silid ni Doña Lucita nang masalubong nila si Don Loren na pababa ng hagdan. Mama, pwede ho ba tayong mag-usap sa silid ninyo? Pwede din ikaw, Lucas.
Seryosong wika ng ina ng lalaki. Narinig ito ni Princess kaya natitiyak niya tungkol sa kanilang dalawa ni Lucas ang paksa na pag-uusapan ng mga ito. Sa isip niya, hindi talaga siya nagustuhan ng ina ng binata dahil sa estado ng buhay niya. Mahirap lang siya at karaniwang empleyado lang sa Bangko de Oro. Nakita naman niya kung paano siya tingnan na masama ng ina ng lalaki. Hindi nga ito nakikipag-isa sa pag-toast ng wine kanina. Kung alam lang sana ng mama ni Lucas ang totoo, siguro nga, hindi ganito kasama ang magiging reaksyon nito. Huminga siya ng malalim, saglit na sinandal ang ulo sa sofa. Napatingin siya sa kanyang orasan at pasado 11:00 na pala, kaya ayaw na ni Doña Lucita na bumiyahe pa sila ngayon ng apo nito pabalik ng Maynila dahil masyadong gabi na at delikado na sa daan. Maya-maya tumunog ang kanyang cellphone at nang tingnan niya ito nang gagaling sa kanyang ina. Sinagot niya ang tawag ngunit hininaan niya ang kanyang boses at baka may makarinig pa sa kanya. Sinabi niya sa kanyang ina na magpapadala siya ng pera para maoperahan ng kanyang ama sa lalong madaling panahon. Sa kabilang dako naman galit na galit si Madam Lauren habang kausap nito si Doña Lucita. Mama, pumapayag ho kayo na magpakasal si Lucas dyan sa babae na yan? Bakit ho? Kilala niyo ba kung sino siya? Nabibilang din ba siya sa mayamang pamilya? Sunod-sunod na tanong ni Madam Lauren sa kanyang biyanan. Importante pa ba yun sa'yo, Lauren? Kung mayaman o hindi, mapapangasawa ng anak mo. Hindi ba't mas mahalaga ang kaligayahan ni Lucas? Mariing sagot ng matanda. Mom, please. Saway ni Lucas sa kanyang ina. Shut up! Isa ka pa. Hindi ko alam kung ginagamit mo ba talaga ang utak mo. Sa dinami-dami ba naman ng mga babae, bakit siya pang napili mo? Hindi ka na ba talaga nag-iisip? Paano kung pera mo lang ang habol ng babaeng yan? Mom, hindi mo naman kilala si Princess. Bakit hunin niyo siya kinuhusgahan kaagad? Lucas, nang sabihin sa akin ng lola mo na dadalhin mo rito yung Princess de la Cruz na yan, pinapacheck ko kaagad ang background niya. Diyos mio, isang ordinaryong teller sa bangko at nanggaling sa mahirap na pamilya sa probinsya. Kung hindi dahil sa scholarship sa UP, hindi makakapagtapos ng pag-aaral. Lucas, hindi ka na ba marunong pumili ng babae? Lauren, tumigil ka. Wala kang karapatang pagsabihan ng ganyan ng anak mo? Hanggat nabubuhay ako, ang tingin ko pa rin na masusunod sa pamilyang to. Kung gustong pakasalan ni Lucas si Princess, so be it. You have no right na pakailaman ang personal na buhay ng anak mo. Kung hindi mo gusto mapapangasawa niya, pwes tumahimik ka na lang. Dahil sa ayaw at sa gusto mo, matutuloy pa rin ang kasal? Mariing wika ng matanda. Galit na umalis si Madam Lauren at ibinagsak pa nito ang pintuan. Samantalang inalo naman ni Lucas ang kanyang lola dahil nahihirapan tong huminga. Dali-dali niyang kinuha ang gamot nito sa ilalim ng drawer at agad pinainom sa lola niya. Pagkaraan ng ilang sandali, okay na po ba kayo, lola? Tumango lang ang matanda at masuyong hinaplos ito ang mukha ng kanyang apo. Iho, huwag kang makinig sa mommy mo. Ipaglaban mong pagmamahal mo kay Princess. Just be happy, iho. Gusto kong magiging masaya ka. Madamdaming wika ni Doña Lucita. Sa isip ni Lucas, kung alam lang ng lola niya ang lahat.